Magandang gabi po ulit. Ito po si Chairman Ronald Cardema ng Duterte Youth Party List. Kasama ko po si Congresswoman Cardema ng Duterte Youth Party List. Alam niyo, masabi ko sa inyo, ang totoo, kami po ni Congresswoman Cardema ay inaanak ni Pangulong Marcos. Inaanak rin kami ni Speaker Romualdez. Kung meron kaming hihingin pondo, siguro naman makakahingi kami dahil kami po ay inaanak ng Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Romualdez. Pero nung inaway nila si Vice President Sara Duterte, hindi kami nagdalawang isip kung saan kami sasama. Hinalimutan namin yung pondo sa Kongreso at ang inyong Duterte Youth Party List, kaisa-isang tinanggalan ng pondo ng Marcos Administration sa Kongreso. Baka hindi nyo alam, ang inyong Duterte Youth Party List ang kaisa-isang party list na nagbabalik ng death penalty para sa mga rapist, kidnapper, terorista at kurakot sa gobyerno. Baka hindi alam ng ating mga kasamahan sa PNP, ang inyong Duterte Youth Party List ang kaisa-isang nagbabalik ng anti-CPP-NPA bill sa Kongreso panlaban ng mga pulis at sundalo sa mga teroristang NPA. Baka hindi alam ng ating mga tropa ng gobyerno na ang tinutulungan ng Duterte Youth Party List ay ang ating mga pulis, sundalo, inyong mga dependents at ating mga veterano. Pero anong ginawa ng krame sa amin ni Congresswoman Cardema? Kung sino pa ang kaisa-isang kongresista na nakikipaglaban sa NPA at nagtatanggol sa mga pulis at sundalo sa Kongreso. Kami pa ni Congresswoman Cardema ang tinanggalan ng security ng PNP. Yung mga politiko sa Kongreso na ang kaaway lang, kapwa nila politiko sa probinsya. Yun pa ang may security. Kami na ang kalaban namin NPA at pinagtatanggol ng PNP at AFP. Kami pa ang tinanggalan ng PNP ng isang security. Isipin ninyo yung panggigipit na ginagawa sa amin sa Kongreso. At kami lang po ang tinanggalan ng budget. Pero masabi ko sa inyo, ang Duterte Youth Party List ninyo, kahit walang billboard, kahit walang radio ad, kahit walang TV ad, kahit tinanggalan ng budget sa Kongreso, ang Duterte Youth Party List nyo ang pinakanangunguno ngayon sa buong bansa dahil ito ay patotoo na ang mga Pilipino ay puro Duterte supporters. Kaya masabi natin, ipagpatuloy natin ang ating pagsuporta sa Pangulong Duterte. Sinasabi ko kay Congresswoman Cardema, sabi niya sa akin, sa Kongreso wala na tayong pondo. Sa Kongreso tayo lang nagtanggol kay Pangulong Duterte sa Quadcom. Sa Kongreso, isa kami doon sa hindi pumirma sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa Kongreso, kami pa tinanggalan ng security ng PNP. Kami na lang lumalaban sa NPA sa Kongreso. Pero alam nyo, ang kinakasaya namin, kahit wala kaming security, kahit wala kaming pondo, kahit wala kaming pera, ang isa lang ikinakasaya namin, nandiyan si Tatay Digong na pag-asa ng sambayan ng Pilipino. Pero ngayong gabi, tatangkain pagtanggalin sa atin si Pangulong Duterte. Kaya hindi tayo aalis dito hanggat hindi lumalabas si Pangulong Duterte dyan at isinasabi mo sa atin ngayong gabi. Masabi ko sa ating mga kababayan dito at sa mga nakikinig sa TV at sa social media at sa ating mga kasamahang pulis dito, yung sinasabi ni Mayor Magalong ng Baguio City, General Magalong, totoo yun. Pag ikaw ay kongresista at umattend ka sa rally ni Speaker Romualdez, bibigyan ka ng 777 or 21 million na pondo kada attend mo. Ang may pagmamalaki namin sa Duterte Youth Party List, 30 times kaming inimbitahan sa event na yon noong 2024. Kahit isang beses, kahit isang punta for 21 million, ang inyong Duterte Youth Party List lang ang hindi tumanggap kahit piso. Ganun ang pananindigan namin dahil kami ay naniniwala sa tunay na pagbabago ng dala ng Pangulong Rodrigo Duterte. Yun lang ang aming pag-asa, yun lang ang aming tinitingala. Si Pangulong Rodrigo Duterte at si Vice President Sara Duterte. Anong gagawin ng mga kongresista 240? Sa huling araw ng Kongreso, magpipirmahan sila para tanggalin si Vice President Sara Duterte. Saan kayo nakakita na kinasuhan ka? Hindi man lang binasa yung kaso, hindi man lang humarap yung nagkakaso, hindi man lang nag-hearing yung kaso, nag-akusa agad at pumirma yung 240 na impeach agad si Sara Duterte. Kaya ang panawagan ng Duterte Youth Party List,
Tandaan ninyo yung pagmumuka ng 240 na kongresista na yan na nag-traitor kay Sara Duterte at tayong 32 million na mga Duterte supporters. Ikakampanya natin sa buong Pilipinas na wag iboto yung 240 na kongresista na yan. Lahat ng kalaban nila na sa tingin natin mukhang maayos, kahit independent pa yan, kahit walang pera yung kalaban nila, yun ang susuportahan ng mga Duterte supporters para lang matanggal yung 240 na kongresista na yan na pumirma laban kay Sara Duterte. At ang pinakamalaking betrayal ay ngayong gabi kung saan pagka-uwi ng Pangulong Duterte sa ating bansa para makaharap tayong mga Pilipino ay tatangkain pang ibigay sa mga dayuhan ang ating pinakamamahal na Pangulo Rodrigo Duterte. Ang Supreme Court, napalitaan na kayo ng hapon na mag-i-issue sila ng TRO. Lalo pang pinilisan ang pag-aayos ng eroplano na magtatanggal kay Pangulong Duterte sa Pilipinas. Isang masabi ko sa inyo, napakaraming kurakot sa ating bansa. Napakaraming kurakot na gusto makatakas sa ating bansa. Kaya lang hino-hold departure order ng gobyerno para hindi makatakas yung mga kurakot. Saan kayo nakakita na yung tao na ayaw umalis sa bansa, gusto ba kasama tayong mga mamamayang Pilipino, yung bangsa pilitang itatanggalin sa Republika ng Pilipinas ngayong gabi? Kaya hindi natin hahayaan mangyari yan. Hindi tayo aalis dito hanggat hindi lumalabas si Pangulong Duterte dyan at isinasauli sa sambayan ng Pilipino. Paggugulo sa Mindanao from 1970s up to his time 2016 dumating si Tatay Digong. Si Tatay Digong po ang nagpahinto ng kabuluhan sa Mindanao dahil sa BARMM. Pero bago po yun, may nabuo na rin pong ARMM noong una. Pero ito po isang huwag na autonomiya dahil ang pinapaupo po nila ay mga puppet ng gobyerno ng central government. Yun po ang ginawa nila. Pero ang sa kay Tatay Digong, sa BARMM, we were given the opportunity to have self-governance. Ibinigay ang pamamahala sa aming lugar. Isipin niyo ho, ilang sundalo ho ang namatay, ilang mga kapulisan ang namatay, ilang ho mga kapatid ko mga Muslim namatay, na wala sa aming mga lugar, na wala kami ng pagkakataong umasenso. Kami po ay napag-iwanan sa taghalo ng henerasyon. Ilang henerasyon po ang nagdaan, pero kay Tatay Digong ho ang nagbigay ng period sa paggugulo sa giyera na nangyayari sa Mindanao. Tayo po ay magpasalamat dahil kay Tatay Digong ho na hindi po ang panggugulo sa Mindanao. Pero meron po akong trivia sa inyo. Bago ho nang buo ang BARMM, isang po ang senador na isang anak ni Apulacay sa pangalan Bongbong Dangang Marcos. Ipapaalala ko sa inyo, isa po siya sa mga senador ang umahadlang sa organic law, thus creating BARMM. For your information, si Bangag ka humahadlang sa panahon na yon dahil gusto ni Bangag magkagulo ang Mindanao dahil alam ni Bangag ang resources ng Mindanao na kaya niya palamunin ang buong archipelago ng ating bansa. From Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa dulo ng Hulo-Sulo ay kayang palamunin ng buong Mindanao region. Ganyan ho,
Ganyo, no? Tayo minahal ni Tatay Digong. Hindi lang mo siya namili kung ano pong religion na meron kayo. Ito! Sinabi niyo kami mga bobo kami. We cannot self-govern. But you are wrong. You don't know the meaning of forthwith. Bobo! Hindi mo alam yung sabi ng forthwith. Alam mo ba ang sabi ng forthwith? Hindi mo nga napaliwanag yung tama sa BJ. O sino ang bobo? Hinahabol kita rito! Harap-harapan, mag-debate tayo! Para patunayan ko sa iyo kung sinong bobo, si Sis Cordero. Tandaan mo natin, ang mga nakaupo ngayon, ang sila ang umadlang sa pagbuo ng organic law. Ito po yung dahilan kung bakit po ako umaakyat. Para makapagsalita ho, para ma-remind ko po ang mga kapwa kong mga Muslim na nalilihis ng landas, na akala nila ang ayuda ay galing sa risky blessings ng Allah Almighty. But they were wrong. They were wrong! Because ayuda is a means for their corruption. We are having this predatory government. Ang predatory government ay binubuhay tayo sa ayuda and thus making themselves richer and thus making themselves richest. Motherfucker! Tabi nyo ang galit ng mga Mindanaoan, tabi mo ang galit ng mga Muslim, tabi mo ang galit ng isang Maranao. Ang tatay ko po, kasama ng aking pinsan na si Secretary Abdullah Mabao. Ang una pong shortly na Secretary ng Department for Migrant Worker. Pinabaon ni Tatay Digong ang problema sa Kuwait. Pinabaon ang problema sa Middle East. Ilang Pinay po ang inaasa. Sinuno, binaboy ng mga Arabo. Sino po ang nagpunta? Sino po ang nakipag-usap? Ang namalabas after their negotiation, ang Kuwait po ay nananikiluhod. Ibalik niyo po ang mga Pilipina. Kailangan po namin sila sa aming ekonomiya. Only Duterte was able to do that, and not so far can beat him. Tandaan niyo po yan. Maraming po salamat.